Good day po mga ka-farmer. Ngayon po ay nandito tayo sa may kuhanan ko ng pakain. Dito po sa may bukid. Dito po ako kumukuha ng pinapakain ko sa manok na ipil-ipil, saka po kangkong. Dito po, ang ganda ng lugar. Yan po, pastulan po ng mga baka dito po sa barangay. Ito po ang aking kinukuhang talbos ng ipil-ipil. Ginigiling ko po at pinapakain sa manok. Hinahaluan po ng darak at saka mais. Yung mga manok kong mga native, yan po pagkain nila. Ito po, mangunguha po tayo. Kapag po nagiling ito, gustong gusto ng mga manok. Ganito lang po ang ginagawa ko tuwing umaga. Mangunguha po ng pagkain ng manok. Magpakain po ng manok. Pagkatapos wala na, maglinis-linis na ng konti sa mga kulungan. Yan po. Ito po mga palay ng pamangkin ko, kaya lang po medyo kinakapos na ng tubig. Nagbibitak-bitak na yung lupa niya. Yan po, mga ilang araw papatubig na po siya. Ito yung cost niya. Magastos din po ang pagsasaka dito sa lugar namin, kasi po walang irigasyon, walang supply ng tubig. Umaasa lang po sa ulan. Kapag po tapos ang ulan at natuyo na, yun po, papatubig sila. Gagamitan po nila ng water pump. Kaya medyo nagagastusan din po sila sa diesel. Dito po ako nangunguha ng kangkong. Minsan po ang kinukuha kong pagkain ng manok ko, kangkong, ginigiling ko. Yan po ang kuhanan ko ng kangkong. Mayroon pa din dito po sa kabila, doon. Medyo makapal po yung kangkong, mababa po kasi, kaya hindi nila nataniman ng palay. Pagtataniman po nila ng palay, malulubog sa tubig, mamamatay din po. Ay, malalim. Ay, halos malubog ang buta ko. Ano ba yan? Lalim ng putik. Ay, hirap makaahon. Yan po, ang kapal na naman po ng kangkong. Sunod na araw po, ito na naman kukunin ko. May papakain sa aking mga alaga. Kaya po
Hindi sila nagsasawa po kasi palit-palitan. Ito ngayon po ipil-ipil, bukas po kangkong naman. Sa susunod pong araw Madre de Agua, saka po Madre de Agua at saka po yung ano, mulberry. Ito po, daming kuhanan ng kangkong. Yan. Hindi ko alam kung saan dito yung sinasabi nilang maraming tilapia. Yun po, papasto ng kambing. Saan dito yung sinasabi ng maraming tilapia? Ito? Dito? Wala mo makita. Yan, papasto sila ng kambing. May anak na dalawa. Yun po, hirap ng daan dito, maputik. Puro po ano dito, palayan. Kapag po naman tag-araw, mais naman po ang tinatanim nila. Pagka-harvest po nila nito, pagka harvest time na po, pagkatapos mais naman po itatanim nila. Hirap maglakad sa putikan. Kailangan po ano, magaling po sa ano, balancing para po hindi madulas. Kapag po nadulas dito, tiyak baon sa putik. Ito po yung aming kawayan. Dito nanguha dito yung bayaw ko ng kawayan kahapon. Piniwan na rin niya yung hagdan. Baka mayroon pang kukuning iba. Hindi pa niya inuuwi. Ito po ang aking mga alaga. Nag-aabang na po sila. Yan. Yan po, nagliliparan na. Babalikan ko kayo mamaya. Magigiling muna ako ng ano, pagkain nyo. Ganito po ang araw-araw kong ginagawa. Rain or shine po. Kasi po mahirap mag-alaga ng mga hayop. Hindi naman po pwede sila na hindi kumain. Saka po ang pag-aalaga ng hayop po, kailangan bantayan po natin sila. Kapag po mayroong matamlay, gamutin po kaagad. Ibukod na sa karamihan at gamutin.
para hindi na po lumala. Kasi po pag nagpanghawa-hawa na po sila, mas lalong malaking problema. Dito po, dito yung gilingan ko. Ito po ang aking bisikleta na pang-exercise. Minsan po nagbabike ako. Ito po yung aking mga pinuto na galon. At tataniman ko po ng lalagyan ko po ng lupa. Tataniman ko ng talong, kamatis. Ito rin po yung aking pinapatubong nyug. Ano po ito? Dwarf. Para lang pong halaman sa bakuran. Kaya lang po maliit ang bunga niya. Hindi po katulad ng ibang nyug na malalaki ang bunga. Ito po yung aking gilingan. Dito po ako naggigiling. Yan. Minodified ko na po ito dahil ito po nilagay ko na lang itong planggana na ito kasi nasira na po yung niya, nasira na po yung takip niya. Sa katagalan po kinain ng kalawang. Yan po yung takip niya. Kaya iniisip ko na lang po kung paano remedyohan. Yan po, nilagyan ko siya ng planggana. Ibinolt ko po ng 4 na bolt dito. Yan po, matibay ang pagkakapit. Papakain po tayo ng ating mga alaga. Ito, nakahanda na po yung kakainan nila. Yun po. Ito ang aking mga alagang nipid. Mga 1 week pa po. Dadalhin ko na po sila doon sa kabila. Free range na sila. Kasi po kapag sisiw po mahirap ihalo doon kasi malalaki yung mga nalo doon. Kawawa sila, hindi makakain. Tutukain lang ng tutukain. Yan po. Magigiling na po. Yan. Ready na po siya na maggiling. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Maraming salamat po sa aking mga subscriber, sa mga follower. Mag-ingat po kayo palagi. Ganon din po sa mga OFW sa iba't ibang bansa. Ingat po tayo palagi at malayo po kayo sa inyong mga pamilya. Naging OFW din po ako noong araw, kaya po alam ko po kung gaano kahirap magtrabaho sa ibang bansa. Magtiyaga-tiyaga lang po kayo dyan. Saka kailangan po mahaba ang pasensya para po iwasan po nating makipag-away sa mga kapwa nating empleyado. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Maraming salamat. Happy farming. Bye bye.